Hello mga ka-DJ, so welcome back to DJ Kebs TV. Okay, so panibagong araw at panibagong kaalaman naman po mga ka-DJ ang ibabahagi ko sa inyo. So ngayong araw mga ka-DJ, pag-uusapan po natin ay regarding po sa mga hard drive or portable hard drive mga ka-DJ na atin pong nabibili via online. Kung legit ba yung kanyang terabyte at gigabyte na ating binili. At syempre mga ka-DJ, no, itong ating content ngayong araw ay sana po makatulong po ito sa inyo, lalong-lalo na po doon sa mga gusto pong bumili ng portable hard drive para po i-back up po yung mga mahalagang files, no. At syempre po mga ka-DJ, no, advice ko po sa inyo mga ka-DJ, kung meron pong mga mahalagang files, no, sa inyong mga computer, wag po kayong mga ka-DJ aasa na sa inyo lang pong computer i-save yung mga mahalagang dokumento nyo or mga music files. Mas maganda po mga ka-DJ na bumili po kayo ng portable hard drive or hard drive para po dun nyo po mga ka-DJ i-save yung mga mahalagang documents nyo. Para po just in case po mga ka-DJ na magkaroon po ng problema yung inyong computer, like for example mga ka-DJ is makorap yung kanyang hard drive, meron po kayong plan B para po ma-retrieve nyo yung mga mahalagang documents. Okay? So ngayon mga ka-DJ, bago po tayo magsimula, no, at kung hindi ka po mga ka-DJ nakakapag-like sa video na to, i-like mo na yan mga ka-DJ para mas marami pa pong may makakita nitong ating content ngayong araw. At higit sa lahat po mga ka-DJ, huwag niyo sanang kalimutan na subscribe po ang aking munting channel. Maraming salamat po mga ka-DJ. Yo DJ, yo turn that music up. So ngayon mga ka-DJ na magsimula na po tayo sa ating content. Okay? So ngayon mga ka-DJ, bumili po ako ng Seagate Expansion Portable Hard Drive via online. Okay? Nabili ko po siya sa mga ka-DJ sa Lazada ng 800 plus. 800 plus mga ka-DJ, 1 terabyte na. Kasi po nga mga ka-DJ, hininan ko mga ka-DJ yung mga review doon. Mas maganda naman po yung review niya. Okay? So ngayon mga ka-DJ, itong binili ko pong portable hard drive kay Lazada sa halagang 800 plus tapos 1 terabyte na mga ka-DJ. So, atin pong titingnan kung legit nga ba talaga siyang 1 terabyte. Okay? At syempre po mga ka-DJ, meron po tayong dalawang application na gagamitin para po atin siya matrace kung legit nga ba siya. Ito nga po yung Hard Disk Sentinel at Valid Drive. Okay? So, ngayon mga ka-DJ, no, Hard Disk Sentinel po, ang function niya mga ka-DJ ay para po tingnan yung performance at health ng isang hard drive. Tapos naman po mga ka-DJ, ang valid drive naman po, ang function niya mga ka-DJ ay kanya pong i-validate ang isang hard drive or USB kung legit nga ba yung kanyang terabyte at gigabyte. Let's go. So ngayon mga ka-DJ, no, atin na pong isasalpak yung ating nabiling hard drive via online. Okay? So para atin po mga ka-DJ titingnan kung legit nga ba siya. Mapansin nyo mga ka-DJ, bandang baba, bandang right side, no, binasa na po siya. So, puting refresh muna natin mga ka-DJ, then open natin. Yan. Kung mapansin nyo mga ka-DJ, Seagate 1.90 terabyte. Okay. So, marahil mga ka-DJ, no, yung iba sa atin dito, lalong-lalo na po ako, di ba? Kapag bumibili po tayo ng mga hard drive or USB, yung una nating tinitingnan talaga ay ating sasalpak sa ating mga computer at titingnan yung gig. Kapag nakita natin na talaga na legit talaga siya mga ka-DJ na 1 terabyte talaga. So, medyo okay na tayo doon kasi nga lumabas naman po, nag-display naman po yung kanyang terabyte na binili natin. Okay, pero mga ka-DJ, hindi pa po dyan mga ka-DJ nagtatapos. So, yun nga po mga ka-DJ, sabi ko sa inyo kanina na meron tayong dalawang application na gagamitin para atin po ma-identify na legit talaga yung ating nabili na hard drive. Ito nga po yung Hard Disk Sentinel at Valid Drive. Okay, so unang-una mga ka-DJ, doon muna tayo sa Hard Disk Sentinel para malaman natin mga ka-DJ kung ilan ba yung kanyang performance at yung kanyang health. Okay. So, open natin yung Hard Disk Sentinel. Okay, yes lang. Yan. Okay. Kung mapansin yung mga ka-DJ, no, meron po dyan may nakalagay na excellent 100% at yung kanyang performance po is 100%, yung kanyang health po ay 100%. Pero mga ka-DJ, hindi po yan yung hard drive na binili natin. Yan po yung hard drive ng aking laptop ngayon. So, ito po siya, naka-SSD po yan, no? So, performance niya is 100, tapos po yung health niya is 100%. Yan po. So, ngayon mga ka-DJ, proceed tayo sa performance at health nitong hard drive na binili natin. So, click natin itong sa baba. Yun.
Kung mapansin nyo mga ka-DJ, sa hard disk Sentinel, yung performance niya ay question mark, din yung health niya is question mark. Okay, so dyan pa lang mga ka-DJ sa hard disk Sentinel, siyempre mga red flag na yan mga ka-DJ, siyempre. Kasi unlike po dito sa hard drive ng laptop ko, diba? 100% performance, yung health niya is 100%. Dapat ganyan mga ka-DJ yung hard drive nyo. Ibig sabihin niya mga ka-DJ, nasa tamang kondisyon mga ka-DJ yung hard drive nyo. At kung halimbawa, at kung inyo po mga ka-DJ makikita sa bandang baba, meron po diyang nakalagay na no action needed. Okay? Pero itong mga ka-DJ, itong ating hard drive na binili natin, pag atin siyang i-click, walang may lumalabas mga ka-DJ na performance. Naka-question mark siya mga ka-DJ at yung kanyang health, question mark din. Okay. So, sa una nating application mga ka-DJ ay medyo red flag na siya. Kasi nga, hindi siya nagpapakita ng kanyang performance at yung kanyang health. Okay, X. So, next naman po mga ka-DJ, ang atin naman pong gagamitin na application ay valid drive. Kumbaga mga ka-DJ is ibabalidate naman niya mga ka-DJ yung kung totoo talaga yung gig na binili natin or itong totoong terabyte na binili kong hard drive. Okay. So, unang-unang mga ka-DJ, atin munang i-eject yung ating binili na hard drive. Yan. Tapos, close na natin muna to. Tapos, open natin yung valid drive. Right click, then open. Then yes. Okay. So, check USB drive. Yan. Yan. So, atin muna. Tapos, tanggalin natin. Salpak ulit natin yung ating portable hard drive. Yan. Mapansin nyo mga ka-DJ, device inserted. So ngayon mga ka-DJ, magsimula na po tayo mag-validate. No? Kung mapansin nyo mga ka-DJ, diba? 2 terabyte ang nakalagay pero kanina dun sa is 1 terabyte lang siya. So hindi natin alam mga ka-DJ, diba? So ngayon, atin na po siyang i-validate disk drive para malaman natin. Yo. So mapapansin nyo mga ka-DJ, no? Maraming pula at kakaunti lang yung green. So sa bandang baba mga ka-DJ meron dyan. Yung green is validated. Ibig sabihin, yun po yung totoo niyang gig or yun talaga yung mga yung kanyang totoong gig or terabyte. So, yung kulay blue naman po ay red error. So, tapos naman po mga ka-DJ, yung yellow po is right error. Then, yung pula po mga ka-DJ ay no storage. Ibig sabihin po mga ka-DJ, yung maraming pula dyan mga ka-DJ ay no storage po yan mga ka-DJ. At yan pong green po, yan lang talaga yung kanyang storage. So, ngayon mga ka-DJ, i-close po natin para lumabas po yung kanyang yung result. Okay? Close natin. Oh, okay. So, valid drive. So, test date and time. Okay. January 19, 2025, 11:40 AM. So, declared drive size. Mapansin nyo po, 2 terabyte yung kanyang dineclare. Pero kanina po, 1 terabyte lang. Next po is validated drive size, 51 gig. Okay. Ibig sabihin po mga ka-DJ, itong binili ko na hard drive sa Baya Online ay hindi po siya legit na 1 terabyte. Kundi po mga ka-DJ is 51 gig lang po siya mga ka-DJ. Okay? So, yun po mga ka-DJ, no? 51 gig lang talaga siya mga ka-DJ at hindi po siya mga ka-DJ 1 terabyte. So, ganun po mga ka-DJ yung pagtitest kapag bibili po tayo ng hard drive via online. Okay?